Good morning. Pakibati yung katabi mo. Magandang umaga. At pinagpalang umaga sa iyo. Kamustahin mo? Kumusta pera mo ngayon? Okay, iba naghahanap pa ng pera. Wala pa dito. Wala pa rito. Okay, so continuation ng ating theme for this month. Ano po yung ating tema? What is our theme? Ano po? How to experience God's abundant blessings. Noong nakaraang Sunday, ano po yung topic? Utak mayaman at utak mahirap. Ano ang utak mayaman? When it comes to work? Hello? Ang utak mayaman, hindi nagbibilang ng oras. Kung ilang oras na siya nagtrabaho. Hindi rin siya nagbibilang ng trabaho. Ang dami ko nang ginawa. Pati ba naman yan, gagawin ko pa? Yung mga ganyan ang asal, sabi mo sa katabi mo, hindi yung mayaman yung mga ganyan. Nagbibilang ng oras, lagpas na ako sa 8 hours, 8 and a half na. Teka lang, hindi ko na trabaho yung magwalis sa tapat ng tindahan natin Hindi yung mayaman yun. Pero wala dito yung mga yan. Sabi mo, wala ditong ganun. Pag tayo nagtrabaho, todo bigay. Okay? Minsan, lalagpas ng oras. Minsan, walang bayad. Lagi kong sinasabi ito, anything you do para sa amo mo o para sa company mo, balang araw, ikaw din makikinabang nito. Bakit? Ipopromote ka nila. Malamang hindi, malamang oo. Pero kung ano yung decision mong ginawa na maging masipag, madiskarte, willing magdagdag pa ng oras, pag ikaw naman ang nagnegosyo na sanay ka na sa utak negosyante, sa utak mayaman. Dahil ang utak mahirap, nakabantay sa relo yan. 4:30 na, 4:30 na. 30 minutes na lang. Nakaganyan na yan, no? Pagpatak ng 5, boom! Wala na. Hindi man lang niligpit yung kanyang mga iniwan sa trabaho. Pag sinabihan ng boss, ay boss, lagpas na ako eh. Hindi yung mayaman yung mga ganun. Hello? Ang mga yung mayaman, okay, sige. Tandaan mo, bawat oras na dinadagdag mo sa trabaho mo, hindi lang boss ang nakinabang, ikaw. You're building commitment. You're building discipline sa sarili mo. Na hindi binibilang ko ilan yung ginawa at hindi binibilang ko anong oras. Hindi ko naman sinasabing 24 oras ka na nagtatrabaho ay tuloy pa rin. Martir na tawag doon at saka tanga. Okay? Yung mga konti-konting lagpas. Konting lagpas, pinatrabaho ka ng boss mo, go. Pero iba naman yung inaapi ha. Tandaan nyo, lagyan natin ng guhit, iba yung inaapi. 3 araw ka na nagtatrabaho, api ang tawag doon. So, ganun mag-isip ang utak mayaman, ganun magtrabaho. Ang mayayaman, may nakita nga akong post sa Facebook ng isang araw. Sabi niya, napapagod ako magtrabaho ng 8 hours, kaya nangarap ako maging negosyante. Ngayon, 24/7 na trabaho ko. Nice, di ba? Yun talaga ang negosyante. Ganun. Nakikwento ko naman sa inyo, ayan, Sir Jirin, pagbili namin sa Baclaran, Divisoria noon, pag uwi, mag-i-inventory pa yan hanggang umaga, alas 4, alas 5, pagising ng mga tindera namin, tsaka pa lang kami matutulog. Minsan wala pa ng tulog. Pag December season, walang tulugan. Walang pasyalan pag December, kasi yun yung panahon ng pagyaman. Habang yung mga tao ay gastos ng gastos, ang utak negosyante, kita naman ang kita. Sila naman ang yumayaman. Habang yung mga Pinoy ay ubos biyaya sa mga bonuses, yung mga negosyante, kuha naman. Kaya dapat mabago yung ating kaisipan. Sabihin mo sa katabi mo, kumusta na utak mo? Utak mayaman na ba? O utak mas mayaman?
Balik-balikan nyo yung ating pinag-aralan dahil pag pinag-aralan nyo yung mga biography, autobiography ng mga mayayaman, ito sila. Bagamat marami dyan hindi Christian, hindi yan naniniwala kay Jesus. But the discipline na natutunan nila para umasenso, ando doon. Kaya kung gusto nyo umangat sa buhay, kahit mga unbeliever yung mayaman. Okay? Hindi yan nakukuha sa dasal-dasal lang. Kasali yun. Pero kung wala kang disiplina, wala kang mindset ng utak mayaman, hindi ka yayaman. Dahil ang pagyaman nagsisimula sa utak, hindi sa bulsa. So nag-end tayo dito sa giving. Okay? Dito naman tayo mag-take off ngayon. Pray muna tayo. Let's pray. Lord, dalangin namin sa pagpapatuloy ng aming pag-aaral. Dalangin namin, Lord, na ikaw magpala sa bawat salita na aming pagbubulay-bulayan. Bawat salita na lalabas sa aking bibig, pagpalain mo, bigyan mo ng kapangyarihan mo, ng anointing ng banal na Espiritu, na ito'y titimo sa aming puso, sa puso ng bawat isa, sa isip, at ito'y magbibigay ng pagbabago, magbibigay din ng pagbabago sa buhay at kabuhayan ng bawat isa. Kalooban mo na kami mapagpala bilang mga anak. Kaya tulungan mo kami at hayaan mo na lukuban mo kami ng presensya mo at balutan na iyong banal na dugo sa lugar na to. Palibutan mo kami sa iyong mga anghel na walang gawa ang kaaway na makapenetrate at makapagstorbo sa amin. Thank you, Lord. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. So, sabi ng Proverbs 11:24 to 25, ano sa Tagalog to? Ang taong mapagbigay, lalong yumayaman. Ang taong tikom ang palad, lalong naghihirap. Ang utak mahirap, laging kulang, kaya kailangan makapag-ipon, naalala niyo yung pizza, pag nilagay yung pizza, 2 agad, 3 agad sa kanya. Yung pansit, kalahati agad. Utak mahirap yun. Pero ang utak mayaman, alam niya na laging sobra ang Diyos niya. Hindi man sobra dito sa lupa, pero sa langit, siksik liglig umaapaw magbigay ang Diyos. So, pag ikaw natutong magbigay ng siksik liglig din, one who gives freely grows all the richer. Ang taong mapagbigay, lalong yumayaman. Tanungin mo yung katabi mo, yumayaman ka na ba? Mapagbigay ka na ba? Ang taong mapagbigay, lalong yumayaman. Hindi ko to natapos last Sunday. Gusto ko isingit ito. Ano ang kaibahan ng mayaman na church at sa mahihirap na churches? Okay? Nung nagsimula kami dito sa church na to, magmula sa 10 miyembro, 12 mga demonyo, sa Church of Satan pala no? Tapos nawala, napalitan ng mga anghel. So nagsimula kami, lumabas kami dyan sa may Sumulong Highway. Nag-rent kami ng maliit na lugar. Siguro itong stage hatiin mo ng 3. Ayan, ganyan kaliit. Imagine mo, no? Yung church natin ngayon, ganito kalaki. Samantalang noon, ganyan lang kaliit. Tapos kami nagbabayad ng rent. Kami nagbabayad ng rent at yung ilang may konting kakayanan na tumulong sa amin magbayad ng rent. So walang sahod, walang love gift, kami nagbabayad. Kaya naghahanap kami ng paraan para kumita, para may pambayad kami sa renta ng church at pambili ng gamit. So lumipas yung maraming taon, ganun yung sistema. Tapos, nakita namin walang pagunlad ang church. So dito pala, sa difference between rich churches and poor churches, ang leader, lagi na lang nagbibigay sa mga tao doon sa mahihirap na church. Hindi lang sila nagbibigay ng mga spiritual blessing, kundi financial. Sa rich churches naman, ang leader nagbibigay ng spiritual blessing, ang miyembro naman nagbibigay ng material, financial, and voluntarily they serve in the church. So, babasa lang tayo ng ilang verses. Dadaanan lang natin. Hindi tayo masyadong po-focus dito. Kasi gusto ko isama to.
Sabi ng Galatians 6 verse 6, let the one who is taught the word share all good things with the one who teaches. Sabi dito, ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga tinuturuan niya kung ano meron sila. Noong panahon na yon, itong mga ganitong aral, hindi ko inaaral, hindi ko tinuturo. Lalo na to, 1 Corinthians 9:11 and 14, if we have sown spiritual things among you, is it too much if we reap material things from you? Kung kami nagtuturo sa inyo ng spiritual na mga bagay, abuso ba? Sobra ba? Kung kayo naman ang magbalik ng mga material na bagay, pag ito tinuro, parang, ano to, nangihingi? Ano to, nagpaparinig? Ano to, self-serving? Sa totoo lang, noong mga panahon na yon, ganun yung mindset ko. Parang, pag ako nagturo ng tithes, ng offering, lalo to, ay, baka sabihin nila, nagpaparinig ako. Baka sabihin nila, kailangan ko ng pera. Hindi ko to tinuro. Never. Never, ever, nung time na yon. Pero nung nakita ko yung church, walang pag-asenso, walang pag-unlad, yung kinikita ng mga miyembro barya-barya, at nababasa ko to, sabi ko parang may mali. Parang mali yung ginagawa ko na hindi ko to tinuturo. Mula noon, unti-unti ko tong tinuro. Kasi ganito pag nag-outdoor kami, kunyari water baptism, swimming, ang lit-lit ng grupo ang lit-lit pa lang. Pagdadala lang kami ng Coke, kasi kami na nga gumagastos sa church, kami na nagbabayad ng rent Dala kaming Coke, dala sila ng spaghetti, pansit, may magsasabi pa, Coke lang ang dala. Ngayon wala Matitino yung mga miyembro natin ngayon, tingnan mo yung katabi mo. Mabait yan. Pero nung time na yon, ng mga satanista yung mga ma-attend sa maliit na church, tinatanong kami, bakit ganyan? Coke lang ang dinala. Ang intindi nila, pag pastor ka, ikaw lahat magpapakain sa kanila. Ganon talaga. At sa totoo lang, halos every week may lalapit sa amin, pautang po, isasanla po namin ito. Walang bayaran yun. Akala mo naman, ang yaman-yaman namin nung time na yun, wala pa kaming negosyo na kagaya ngayon. So, takbuhan kami ng mangungutang na walang bayad-bayad kasi pastor ka naman, di ka naman dapat bayaran, di ba? So, yun yung kalagayan ng buhay namin. Sa amin nakaasa, pag may activity sa church, kailangan kami ang malaki magbigay, kami ang malaki ang gastos. Pag may kainan, dapat pakainin namin lahat. Ganun ang mindset nila. Kaya hindi yumaman. Kaya hindi umunlad, mahirap ang utak. Utak mahirap. Nung binago ko to, nung binago ko yung sistema at naglakas loob akong ituro ito, nagbago ang lahat. Tingnan niyo naman yung mga miyembro dito. Wala nang maparkingan sa Masinag. Pag nag-prayer meeting, pati bubong pwede ng parkingan Nagunlaran, nagkaroon ng sasakyan, nagkaroon ng mga negosyo. Kasi natutunan to. Ngayon, nung tinuro ko to na ang mga nagtuturo, huwag nyo nang pag-gastusin, kayo gumastos sa kanila. Ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos, ng spiritual na bagay, dapat binabalikan nyo ng mga material na bagay. In the same way, the Lord commanded that those who proclaim the gospel should get their living by the gospel. Dapat yung mga nangangaral ng salita ng Diyos, doon din kumukuha ng sweldo at kinabubuhay ng buong angkan at pamilya. In contrary, hindi gano'n nangyayari. Galing ako sa church na maraming mga engineer na nag-resign. Yung isang engineer, nag-resign, nagpastor, yung mga anak hindi nakapag-aral. At ang sabi niya sa mga anak niya, anak wala tayong pampabayad sa eskwelahan niyo di ba tata, engineer ka? Nag-full time ako kay Lord Alam mo yung mga ganon, nasusuklam yung mga anak na magpastor dahil sinira ang pangalan ng Diyos sa harapan ng mga anak nila. Dapat, hindi ganon ang nangyayari. Sa ibang malalaking churches, mga engineer din nag-resign, pero mas malaki ang sahod nila kaysa doon sa engineer na nagtatrabaho. Yung malalaking churches, tanungin nyo. Galing ako doon alam ko yun So, bakit sila mayayaman na church? Ginagawa nila kung anong nakasulat sa Bible. Mula nung tinuro ko to, umangat. Nakalipat kami ng Masinag Market hanggang nakarating dito. Okay? Unti-unti. Tapos yung mga churches na mga kasama natin dito,
Hindi tinuturo to. Ini-invite nila ako ngayon para magturo doon. Kasi ang feeling talaga nila, baka akalain nagpaparinig. Kaya pag tinuro ko itong mga ganito, hindi ko sinasabing nagpaparinig, dinidiretsa ko kayo. Ito yung turo ng Bible. Pag natutunan nyo to, isa ito sa sikreto ng pagpapala. Kasi totoo lang, marami talagang mga leader, pastor pa, na ang motibo sa paglilingkod, iba. Meron talaga, hindi natin yan madideny. Pinanggalingan kong church. Pag naimbitahan ka sa ibang church, kunyari, Sunday ngayon, wala ako dito. In-invite ako sa isang church. Sabi natin, Juhia din. May bayad yun. May bayad yun. Pinakamababa doon, 3,000, 5,000. Isang preaching. Ngayon, noon yun. Hindi ko alam ngayon. Kasi ayokong ma-invite eh. Gusto ko nandito lang ako eh. Bumaba, no? 3,000 na noon eh. Tapos 5,000. Baka 10,000 na ngayon. So ganun, ang ginagawa nila, yung mga kasama kong pastor, uy, invite mo naman ako sa church mo. Palitan sila ngayon. Halos di na sila makita sa church nila. Walang bayad doon sa church nila eh. Doon sa even church meron eh. So yung ganong motibo, nakakasuklam yun. Hindi ka naglilingkod dahil sa pera. Okay? Hindi ka naglilingkod dahil sa makukuha mo. Dahil yung utak na ganon, mali na eh. Kahit wala kang utak na ganon, si Lord, pagpapalain ka naman eh. Di ba? Kaya nga dito, maririnig niyo yung mga leaders dito. Hindi naman kailangan nila pastor yan, totoo lang. Hindi namin kailangan pera nyo. Hindi namin. Kasi until today, mula noon, nung tinayo itong church, ang pinaka-highest tither dito, pinakamalaking mag-tithes kami, number 1. Nung lumipas ang maraming taon, ngayon hindi na siguro kami laging number 1, pero lagi kami nasa top 3 na pinakamalaki magbigay ng tithes and offering dito. Di kami nawawala. So we don't need your money. We have a lot. Namin kailangan. Bakit mo tinuturo yan na kailangan bigyan kayo? Ang sikreto ng pagpapala ng maunlad na church saka maunlad na Kristiyano eh. Kung gusto nyong umunlad, kasali to eh. Wala tayong choice. Hindi namin kailangan yung pera nyo, pero kailangan yung pera. Hello? Kailangan nyo. Okay? Kailangan nyo. So ngayon, sabi dito, ang nangangaral, dapat doon sila nabubuhay sa pangangaral. Sa ibang churches, totoo yun. Kaya yung church nila, malalaki at mayayaman. Pero doon sa maliliit na churches, naku, kawawa ang pastor. Kawawa talaga. Pati pamilya, kawawa. Buti na lang kami nagnegosyo, kaya hindi kawawa. So, kailangang matutunan nyo to. Dahil pag ito ay naisama sa utak mayaman, yung church, hindi lang yung tao, pati yung church mayaman. At doon tayo papunta. Amen? Higit kalahati ng miyembro ng church na to, nandoon na. Nandoon na, hindi lang isang sasakyan. Ang dami na nilang sasakyan. Hindi lang isang negosyo, 2 negosyo, 3. So, papunta tayo doon, sana lahat makasabay. Sabihin mo, makasabay ka ha? Kasi yung mga nauna dito na naturuan nito, nandun na eh. Nandun na sila. Angat na, paangat pa. Kaya yung mga hahabol, humabol na. Okay? Ngayon, balik tayo sa ating how to experience God's abundant blessing. Number 1, be sure it is God's will for us to be blessed. Sigurado na ba tayo kalooban ni Lord na mabless ka? Parang hindi pa. Tanangin mo yung katabi mo, sigurado ka na? Nakalooban ni Lord, umasenso ka sa buhay? Taas ang kamay, nung nakakasigurado na. Ayan. So pag sigurado ka na, ilagay mo sa puso't isip mo, i-meditate mo yon, bulay-bulayin mo, pati yung salita ng Diyos, yung mga pangako, yung mga verses na dinaanan natin na kalooban ni Lord to eh. Kailangan nating maranasan to. By faith, sa puso tayo naniniwala, pero sa utak natin, sinisimulan na mangyari to. Sa utak na po-form yung vision, yung mental picture, ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko, na ito yung ang gusto ni Lord. Ito yung gusto kong marating sa buhay ko. 5 years from now, 8 years, 10 years from now, hindi na lang ako online selling na merong benta ngayon, bukas wala. Hindi na ako yung kung ano-ano lang nilala ko, mabuhay lang. Minsan kapit sa patalim. Diba? Pag nagigipit sa Bombay lumalapit. Hindi na ganon.
Di ba? Hindi na ganon. So meron kang vision, yung mga vision namin na balang araw, ito yung mangyayari. Nung prayer meeting namin noon, kung konti lang kami, may overnight prayer meeting pa kami. Lagi kong sinasabi sa pulpit, magkakaroon kami ng sariling bahay at sasakyan. Magkakaroon. Eh wala naman kaming negosyo noon, wala kaming pera. Kauwi lang namin ng India rito, wala kaming mga trabaho pa noon. Pero the more I say, the more I confess and do, nangyari lahat yun. So faith, vision, passion, i-meditate mo, kalooban ni Lord to, ilagay mo sa puso mo at isip mo. Then pangatlo, yung vision and passion, yung faith and vision natin, lagyan natin ng action. Kahit naniniwala ka sa salita ng Diyos, kahit naniniwala ka na kaya kang payamanin, paunlarin ng Diyos, pero wala ka namang ginagawa sa buhay mo. Everyday, pray ka lang at iniisip mo lang mula umaga, yayaman ako. Para kang ito. Akin yung bayabas na yan. Akin yan, yayaman ako. Yayaman ka, pero wala kang ginagawa. Panay, ngawa. Nag-aantay si Juan Tamad, the lazy one, na yung bayabas na kalooban ni Lord kanya yan eh. Kaya lang hindi niya kinukuha. Inaantay niyang bumagsak sa kanyang bunganga. May mga tao, inaantay na bumagsak ang pagpapala sa kanilang palad. Walang ginagawa. Pray lang. Sabi nga nung boss ni Maki noon eh, you pray, the chicken will come. No, the chicken will not come when you pray. You run for the chicken. Yung trabaho, kailangan sa buhay natin. Pag iniintay mong pagpapala, dumating sa iyo habang nakahiga ka, habang nanonood ka ng TV, habang nagtitiktok ka dyan, habang nag-mobile legend ka dyan, nagne-Netflix ka, whatever na ginagawa mo, hindi ka asenso. Kung panay utak at panay puso lang ang ginagamit mo, kailangan mong aksyonan. Sabi mo sa katabi mo, aksyonan mo na. Proverbs 10:4-5. Ayaw ng Diyos ng tamad. Ayaw ng Biblia ng tamad. To the point nga, ang katamaran ay kasalanan. No? And demonically inspired na attitude, na karakter ang katamaran. Dahil pag tinamad ka, wala ka ng pag-unlad. Yung bayabas, alam niyo kung ano history ng bayabas? Balikan natin na hinintay ni Juan Tamad. Alam niyo kung ano nangyari? Kung alam niyo yung kwento ni Juan Tamad? Ano nangyari? Ano nangyari sa bayabas? Anong naging kapalaran ng bayabas na inaantay niyang malaglag? Ha? Sabi ng iba, nabulok daw. Sabi ng iba, kinain ng ibon. Ano kaya sa dalawa ang naging kapalaran ng bayabas? Palagay niyo, mabubulok kaya doon? Lahat kaya sa paligid ni Juan Tamad ay tamad, pati yung ibon tamad tumuka? Palagay niyo, may ibon na tamad tumuka? Wala! Palagay ko, bago pa yan nabulok, tinira na ng ibon yan at wala nang natira sa kanya. Tinira ng mga ibon. Ngayon, si Juan Tamad, ano kaya naging kapalaran niya? Palagay niyo lang, ano nangyari kay Juan Tamad paglipas ng ilang araw? Namatay sa gutom. Sabi dito sa Proverbs 10, totoo yan. Lazy people are soon poor. Ang taong tamad, naghihirap. Ano itsura ba ng tamad? Ano itsura ng tamad? Sa atin, ang itsura ng tamad, yung ayaw magtrabaho. Yes, tama. Sa amin, ang itsura ng tamad, yung nagtatrabaho ka pero nagbibilang ka ng tinatrabaho mo, pati oras ng pagtatrabaho mo. Tamad yon. Pangatlo, ang tamad, yung okay na yan, pwede na yan. Tamad ang tingin namin doon. Nagtrabaho naman ako ah. Oo nga, nagtrabaho ka. Pinagwalis ka. Kaya ka pinagwalis para maglinis. Eh, sabi nyo, magwalis lang eh. Hindi nalinis. Magugas ka ng plato. O nagugas ng plato, pero may natirang kanin. Eh sabi nyo, hugasan. Hindi naman sinabing linisin. Tamad yung tingin ko doon. Tamad.
Ang taong masipag, nagtatrabaho ng matino, nagtatrabaho ng maayos at willing mag-go beyond. Yun yung taong masipag. So ang taong tamad, naghihirap. Wala pa ako nakita na taong masipag na nagtiyaga hanggang dulo na hindi umasenso. Wala. Wala. Kaya dito, bawal ang tamad. Sabi mo sa katabi mo, bawal ang tamad. Kasi bawal dito ang mahirap. Balang araw. Sabi mo, grabe naman yan. Pagpasok ba dyan sa pinto, mayaman ka? Hindi naman po. Hindi naman gano'n. Kaya lang, ang kalooban ni Lord sa atin, makarating dito. Wag naman tayo magpahuli. Sumabay naman tayo sa lahat ng umaangat ng tama. Okay? At isang dahilan ng pag-angat ay yung kasipagan. Sabi dito, hard workers get rich. Ang taong masipag, yumayaman. Hello? Gusto mo yumaman? Tanongin mo yung katabi mo. Gusto mo yumaman? Sipag. Sipag. Sipag, tiyaga, diskarte. Meron akong 3 word na ginagamit pag tinanong ako noon. SDP. Ano SDP? Hindi yan subject sa school. Sipag, tiyaga, at pananampalataya. Yan yung sikreto namin at marami pang detalye. Sipag, tiyaga. Dahil kahit masipag ka, hindi ka naman yayaman bukas. Hindi ka yayaman next week. Hindi ka yayaman next month. Hindi ka yayaman next year. It takes time. Continuous lang, no? Consistency. Sabi dito, a wise youth harvest in the summer. Ang kabataan na matalino during summer, malakas pa siya, bata pa siya, anihan, tumutulong sa magulang, nagsisikap habang malakas, season 2 and 3. But one who sleep during harvest is a disgrace. Pero yung patulog-tulog during anihan, during blessing, during kalakasan niya, dinadaan sa tulog, ang lakas-lakas ng katawan. Yung kinikwento ni Ray kanina, yun yung buhay namin, yung mga nauna dito. Yun yung buhay namin. Nagko-construction kami, nagbubuti kami. Malakas pa, gamitin mo yung lakas mo sa trabaho, hindi sa tulog. Lakas mo matulog ah. O, lakas ko rin kumain eh. Lakas mo makasar. Yes. Lakasan mo ang pagtatrabaho habang bata ka pa. Season 2, 3, 4, kailangan mo yan. Nakakahiya yung natutulog during harvest. Lalo na pag sa probinsya, literally, pag ito in-apply mo literally sa harvest time, nung nagtatago-tago ako sa Sambales noon, walang choice. Nangungurukod kami, alam mo yung kurukod, nanguhuli kami ng isda doon sa dagat, hihilain yung lambat patungo sa tabi. Tapos pag hapon, gabi, pag araw naman nagsasaka, nagtatanim kaming palay. Kaya yung kantang maghapon na kayo ko, totoo sakit sa likod nun. Pero malakas pa ako nun. So nakabilad sa araw, kaya pag tumabi ako sa kalabaw, hindi mo na ako makikita. Magkamukha na kami. Magkakulay na kami. So during that time, pag nagtanim, lahat nagtatrabaho. During harvest, lahat din nag-harvest. Walang tulog-tulog dun sa kubo. Wala. Tinatamaan ng kidlat yun sa kubo eh. Kaya nakakahiya pag hindi ka sumasabay sa mga nagtatrabaho. Feeling boss. Kami pag may trabaho, tapos merong hindi nagtatrabaho, natatamaran kami. Ano ka ba? May ari. Nagtatrabaho lahat, tapos ikaw hindi. Supervisor, tingin-tingin, utos-utos. It's disgrace, sabi dito. Proverbs 12:11, a hard worker has plenty of food. Ang taong masipag, hindi nawawala ng kakainin. Sobra-sobra pa. Hindi, wala na naman tayong pagkain. Sa amin, ano to? Na-expert na naman yung pagkain. Ang dami kasi. Yung angal ni Gabi, expert na naman. Ang dami kasi yung binibili. Sa iba, wala nang laman. Isa na lang dilata. Pag tamad, nawawala ng pagkain. But a person who chases fantasy has no sense. Yung iba naman, nangangarap. Ito nga, nangangarap. Ang daming pangarap. Pero walang gawa. Walang aksyon, nakakabaliw po ito. Yung gusto mong yumaman pero hindi ka kumikilos, nakakabaliw ito. You're chasing fantasies. Proverbs 14:23, all hard work brings profit. Lahat ng pagsisikap, lahat ng kasipagan, nagbubunga ng
pag-unlad ng pakinabang, but mere talks leads only to poverty. Pero yung panay salita, yayaman ako, kalooban ni Lord to, gagawin ko yan. Pero wala kang ginagawa. Panay ngawa, walang gawa, hindi aasenso. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magbago ka na. Bago ka na. Ang kailangan natin, ito. Work hard and work smart. James 2:17. Also faith in itself, if does not have works, is dead. Magmula sa salvation, magmula sa blessing, hanggang sa lahat ng bagay patungkol sa Biblia, kailangan ng faith. Pero pag walang action, ang faith mo patay. Ang faith mo walang silbi. O sabihin mo, ligtas ka, pupuntang ang langit. Pero walang pagbabago sa buhay mo. Yung works mo, hindi mo ginagawa yung mga spiritual discipline. Hindi mo tinatrabaho yung dapat mo trabahuin. Walang kwenta yan. Patay ang pananampalataya mo. Ganun din. May faith tayo, yayaman tayo, may pangarap tayo, may vision tayo, yayaman tayo, pero tulog ka maghapon. Nagwawaldas ka ng oras, nagsasayang ka ng panahon. Hindi ka asenso kasi kulang na ingredients. Kulang. 2 Thessalonians 3:10-12. Sabi ni Paul, doon sa mga Christians sa Thessalonica, for even when we were with you, we gave you this rule. The one who is unwilling to work shall not eat. Ang hindi magtrabaho, bawal kumain. Sabi sa Tagalog, huwag pakainin, sa ibang translation, huwag pakainin ang mga tamad. Sa panahon natin dito, kung sino pa yung walang trabaho, siya pa yung busog. Siya pa yung malusog, busog, malusog. Sa panahon nila, pag ikaw tamad, wala kang trabaho, payat ka, hindi ka pinapakain eh. Ba't payat yung kapatid mo? Walang trabaho yan eh. Bakit payat yung isa? Hindi yan nagtatrabaho sa bahay. Ganon ang batas nila, hindi pinapakain ng tamad. Sa katabi mo, hindi pinapakain ng tamad. Kaya doon, alam mo na, pag tamad, payat. Sa atin, hindi mo ma-identify sino yung tamad at saka sino yung masipag eh. Parehas, malusog. Malusog na, busog pa. Busog na, malusog pa. So, sabi dito, huwag pakainin ng tamad. At sabi pa ni Paul, we hear that some among you are idle. Narinig namin, nabalitaan namin na iba sa inyo, tambay-tambay. No? At dahil walang magawa sa buhay, kung ano-anong kalokohang pinagagawa. Kwento ng kwento rito, gawa-gawa ng kwento, storya, chismoso, chismosa, they are not busy, they are busybodies. Such people we command and urge in the Lord Jesus Christ to settle down, earn the food they eat. Pagtrabahuan mo ang kinakain mo. Isa lang po ang libre sa buhay na to. Kaligtasan lang. Isa lang, salvation lang ang libre sa mundo. Lahat may bayad. Sabi mo sa katabi mo, pati pagkain may bayad. Lahat may bayad. Salvation is the only free in this world. Wala nang iba. Kaya pag kumain ka, magbayad ka. Hello? Kaya nga minsan sa mga grupo, sino pa yung walang share? Siya pandaming kinain ah. Dapat. Maraming share lang. Ecclesiastes 9 verse 10. Whatever your hand finds to do, do it with all your might. Pag ikaw nagtrabaho, itodo mo. Hindi yung, okay na to. Wala namang nakakakita niyan eh. Ito pagandahin natin yung harap, pero yung likod hayaan na natin. May ganong idea tayo eh. May ganong mentalidad ang bawat isa. Na kung ano yung nakikita, iyon ang pagandahin. Pero yung hindi nakikita, hayaan mo na yan. Ang problema, kung ano yung hindi nakikita ng tao, nakikita ni Lord. At ang sabi ng Bible, anything you do, do it unto the Lord. Kung para kay Lord mo ginagawa lahat ng bagay, pati yung nasa likod, nakikita ni Lord. So bagsak tayo kay Lord. Paano tayo i-bless ni Lord? Lalo sa construction, no? Marami tayong mga nagninegosyo dito about construction. So hindi pwedeng ang ganda ng pintura, pero ang bakal sa loob ay kasing liit ng alambre.
Baka tumakbo lang yung pusa, nabangga yung poste, tumba yung buong bahay. Parang cartoons lang, no? Kasi, hindi nakikita yung poste. Pero yung pintura nakikita. So lahat ng bagay, kung ikaw ay anak ng Diyos, ginagawa mong mabuti, may nakakakita o wala. Ginagawa mong mabuti yung nakikita at hindi nakikita. Kasi nakikita ni Lord yung ginagawa natin. Kaya we should do the best, do it as unto the Lord. Dahil pagdating ng panahon, nagkaroon ng lindol, nagkaroon ng mga doon pumapasok yung mga investigasyon, doon nakikita ngayon, ay, merong kalokohang ginawa ito. Kaya nga meron tayong mga foreman, meron tayong mga tao na nagbabantay sa mga gumagawa dahil pwede nilang dayain, no? Kaya nga minsan dyan sa mga karsada, hahaluan ng isang tambak na graba, konting semento. 3 ulan pa lang, tuklap na, ulit-ulit. So maganda kitaan pa ulit-ulit. So kailangan ang mga Kristiyano hindi ganun mag-isip. Pag ikaw nagtrabaho, todo bigay at maayos na trabaho. Sabihin mo sa katabi mo, ayusin mo. Proverbs 14:23. Ito na nga, all the hard work leads to profit, but talking leads to poverty. Work smart tayo. Sabi na Ecclesiastes 10 verse 10, if the axe is dull and one does not sharpen the edge, then he must use more strength, but wisdom brings success. Merong si Stephen Covey libro yung Habit of Successful People. Kasama doon sa tinuturo niya yung rest or yung pagpapatala, sharpening the axe. So, eto, sa atin, obviously, pag yung, alam ba yung axe sa Tagalog? Palakol. Kung ang palakol mo, ganito na yung edge, ganito na kakapal, tapos magpuputol ka ng puno, sa palagay mo, ilang oras o ilang araw mo mapuputol? Ha? Kahit sa linggo mo, hindi mo yung mapuputol. Kailangan matalas yung axe. At para tumalas yan, kailangan mo munang umupo, kailangan mo munang maghasa, kailangan mo magtiyaga, hindi tira ng tira, hindi banat ng banat. Sa pagtatrabaho, hindi, ay gusto kong gawin, gawin agad. Sa pagnenegosyo, oy magandang negosyo to, lundag agad tayo. O ito magandang business, uso to, lundag tayo. Oy uso yung pandesal. Sige, tabi-tabi sila, panay pandesal benta. Oy nauso yung manok. O lahat nagtitinda ng manok. Na inihaw. Ano pa? Ay uso online, lahat online. Hindi ganun. Kaya yung kinikita nung isa, hinati sa 10, bumaba ang kita. Kaya lahat, maliit ang kita. Singkit lahat. Ngayon, pag ikaw magninegosyo, ikaw magtatrabaho, para ka umasenso, pinag-iisipan mo, hindi lang banat ng banat. Dahil kung yung palakol mo ay walang talim, ang dami mo ng lakas na gagamitin, hindi pa napuputol. Kung ang negosyo mo, ang buhay mo, hindi mo pinagpaplanuhan, hindi mo pinag-iisipan, ang dami mo nang nasayang na pera, lugi ka na, wala pa ring ROI. Wala pa ring return of investment. Sayang yung panahon, sayang yung pera. So ang kailangan natin, wisdom. Wisdom bring success. Hindi lang sipag, kailangan may diskarte. Hindi lang work hard, work smart. Sabi ko nga, doon sa couples nung nakaraan, kung nagtatrabaho ka at kumikita ka ng 22,000 to 25,000 a month. So yun yung kinikita mo, 22,000, 25,000 a month. Call center ata yan. Kumikita ka 8 hours, 25,000. Pero merong trabaho o negosyo, nakikita ka ng 50,000, 8 hours din. 8 hours, 25. 8 hours, 50. Saan ka? Sa 25 o sa 50? Saan? Siyempre sa 50. If you are smart enough, 50. Pero sa 50, may dagdag kang effort. May dagdag kang isip. May dagdag kang gagawin.
Pero oras, 8 hours din. Dito, 25 lang. Dito, may konting dagdag na pagod, diskarte, pag-iisip, pero 50. Saan ka? Dito na lang, sa tamad, hindi naman pagod. Dito, mapapagod ka pang mag-isip Tapos dadagdag 25,000 lang. Dito, 25,000, walang isip-isip. Kuya-kuy lang, ito, smart. Tandaan nyo to, maraming mga pagkakakitaan na higit sa kinikita mo ngayon. Pero you need to be wise. You need to be smart. So, wisdom bring success. Kaya kami, kaya namin magtrabaho ng 3, 4. Kung ikaw magtatrabaho ng isang trabaho, 8 hours, times 4, ilang oras yun? Kaya mo? Patay ka nun. Pero if you're smart enough, kaya kong pagsabayin to 4, 3. Paano? Wisdom brings success. Kung gusto niyo malaman, PM is the key. Joke. Proverbs 22:29. Do you see a man skillful or excel in his work? He will stand before kings. He will not stand before obscure men. Pag ikaw nagtatrabaho, todo ayos, todo bigay, maayos yung trabaho mo, maraming magre-recommend sa'yo. Hindi ka mawawala ng trabaho. Maraming kukuha sa'yo. Pero yung trabaho mo sablay, marami ding magre-recommend sa'yo. Huwag mo kukunin yan. Sablayan magtrabaho. Huwag mo kukunin yan. Hindi yan marunong gumawa nito. Pero kung maayos ka magtrabaho, ang dami mong trabaho, and then later on, pwede ka mag-demand ng medyo mataas-taas. Kasi magaling ka Ako, pag trabaho ang pinag-usapan, hindi ako yung tipid. Hanap tayo ng pinakamura, tapos mapapamura ka. Hindi ganon. Yung maayos na trabaho na pag nagawa, satisfied ka. Kahit medyo minsan mas mataas ng onte sa iba. Yung mga nagtatrabaho sa amin, pag tinanong ko magkano, hindi ako tumatawad. Magkano alam mo? Basta ipakita mo, maayos yung trabaho mo. Hindi ako nagbabargain na, pwede ba ganito? Hindi. Lalo na kung kapatiran. Hindi ko yung ginagawa. So if you are skillful, nag-excel ka sa trabaho mo, kahit anong trabaho mo, uunlad ka. Imagine mo si David, nag-excel lang sa paninirador. Alam yung tirador? May umaman na ba sa tirador? Ha? Alam yung tirador? Hindi alam. Yung ganon. Panahon ni David, ganon yung tirador. Lalagyan ng bato. So si David, praktisado araw-araw, pag nagsawang tumugtog, tirador naman. Tinitirador niya yung mga leon, yung mga umaatake sa kanyang tupa. Araw-araw, praktisado sa tirador. Dahil sa pagiging excellent niya sa paninirador, naging hari. Yumaman din. Napabagsak niya si Goliath. Lahat ng bagay na magaling ka, nag-e-excel ka, pwede kang iangat nito. Ang sabi dito, you will stand before kings. Hindi mo kailangang mag-excel sa maraming bagay. At least you excel for one. Si Manny Pacquiao, nag-excel sa boxing. Pero hindi siya nag-excel sa bilyar. Siguro sa basketball. Pero because of that, boxing, excellent niya. Kilala siya sa buong mundo. Pati yung mga NBA, nagpapapirma, nagpapa-autograph sa kanya. At hindi lang yun, mayaman pa. So pag ikaw nag-excel sa isang bagay, iaangat ka ng Diyos. Kaya you find your passion, you find your gift. Saan ka nag-excel? Tanungin mo yung katabi mo, saan ka nag-excel? Baka dyan kayo maman. Baka dyan ka umasenso. Excel ka sa cooking? Ay, ngayon, Christmas season. Adi, gawin mong negosyo yung cooking mo. Excel ko, talking O di, mag-vlog ka, di ba? Mag-vlog ka. Kung ano ba yan? Ako excellent when it comes to ministry. Kasi nung tambay ako, nung barkada, ako talaga yung bida-bida sa grupo. Ako yung kwento niyan, ganyan. Magaling ako dyan sa kwentuhan ngayon, ganun din ginagawa ko sa inyo di ba? Dumami lang yung katropa ko ngayon, dumami lang yung kagrupo ko, at may saysay yung ating pinag-uusapan. So, siguro, yun yung gift ni Lord sa akin, magturo, mag-expound ng salita ng Diyos. So, nag-excel ako dito. Kaya you find your passion. Saan ka pwedeng mag-excel? Diyan ka asenso.
So hard work, work smart, and then obey God's word. Balikan natin yung pangatlo ha. So nagsimula tayo sa kalooban ba ni Lord? Yes, ang pagunlad. Pangalawa, lagay natin sa puso't isip natin. Pangatlo, lagyan natin ng aksyon at samahan natin ng pagsunod yung ating faith at yung ating vision. So Joshua 1:8, sabi dito, ito yung paulit-ulit kong tinuturo sa atin. The book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. Tanongin mo katabi mo, kailan ka huling nagbasa ng Bible maliban dyan sa screen? Ngayon lang, kasi nandito. Hindi pwede yon. Ang sabi ng Bible, day and night. So ang minimum natin sa atin every day may devotion ka. Ang tanong, nagagawa mo ba? Sino nagbabasa ng Bible dito araw-araw? Araw-araw. Hindi ko man nakikita ang inyong mga kamay. Kita ni Lord dyan. So kung nagbabasa ka ng Bible araw-araw, ay requirement ng Bible is day and night. O sabihin na lang natin, day or night. Hindi na lang end day or night. Basta nagbabasa ka ng Bible day or night, ang sabi dito, you may be careful to do according to all that is written. Magagawa mo kung anong nakasulat doon. Pero kung hindi ka nagbabasa ng Bible, paano mo magagawa? Kunyari, artista ka, binigyan ka ng script ng director mo, ng producer. Tapos di mo binabasa, then oras na ng shooting. Kung ano-ano pinagagagawa mo. Kukunin ka pa bukas? Artista ka pa bukas? O itatapong ka na lang doon? Hindi ka sumusunod sa script eh. Ang Bible po ay may script paano munlad. Kaya nga pinababasa sa iyo yan day and night. Sa atin, day or night, pinababasa sa iyo para masunod mo yung nakasulat diyan. Dahil pag nasunod mo yung nakasulat diyan, ano daw mangyayari? For then, you will make your way prosperous. Uunlad ka. Yayaman ka. And then you will have a good success. Magtatagumpay ka sa trabaho mo, sa mga business endeavor mo. Huwag mo sisihin si Lord na, bakit ganito? Hindi mo ako pinagpapala. Ang tanong, nagbabasa ka ba ng Bible day and night? Pangalawa, hindi lang nagbabasa. Meditate. Haga. Iniisip-isip mo ba? Binubulay-bulay mo ba? Huwag tayong aangal sa Diyos kung yung requirement na binibigay niya sa atin, hindi naman natin nasusunod. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang aangal. Kailangan mong masunod. Okay? Kung nasunod mo na, hindi pa rin nangyayari, wait ka lang, darating din yan. Testing time, darating din yan. Uunlad din tayo. So kailangan ng meditation, kailangan ng pagbabasa ng Biblia para malaman mo kung anong gagawin mo. Kailangan ng script, basahin para magawa mo. James 1:22-25. Be ye doers of the word and not hearers only. Ngayon, nagbabasa ka na. Nakikinig ka na. Pero, gawin mo. Kung ano yung narinig mo, kung ano yung nabasa mo, huwag lang basa, huwag lang kinig, gawin. Dahil pag ikaw nakikinig ng salita ng Diyos, di mo naman ginagawa, deceiving your own selves. Niloloko mo ang sarili mo. Okay? Anong tawag doon sa mga tao na gumagawa ng kalokohan sa iba? Manloloko. Ano naman yung mga tao na sarili nila, niloloko nila? Ha? Kung iba niloloko mo, manloloko ka. Pero pag sarili mo niloloko mo, loko-loko ka. Ang sabi dito, niloloko mo sarili mo, loko-loko ka. Pag hindi mo sinusunod yung nababasa mo, naririnig mo, loko-loko ka, sabi ng Bible. Hindi ako nagsabi pasensya na Hindi ako awayan mamaya. Deceiving your own selves. But whosoever look into the perfect law of liberty and continue therein. Pero yung mga nagbabasa ng Bible, tuloy-tuloy, and being not forgetful hearer, hindi nila kinakalimutan yung narinig nila Sunday, every Sunday, at yung nababasa nila every day. But doer of the word, this man
shall be blessed. Sino raw ang pinagpapala? Yung nakikinig lang, nagbabasa lang, o yung sumusunod? Yeah, sabi mo sa katabi mo, sumusunod. Pag sinunod mo, pagpapalain ka sa lahat ng ginagawa mo. Nag-start ka ng business dito, nag-start ka ng business dito, guided by the Lord, kalooban ni Lord, uunlad dyan. Pero kung hindi, walang mangyayari. So this man shall be blessed in all his deeds. Ito, famous na famous din sa atin to, Deuteronomy 28:1 and 2. If you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do all His commandments. Sanay tayong sumunod sa ilan yung madali at yung gusto natin. Pero pag ayaw nating gawin yung mahihirap, medyo merong sacrifices, ayaw natin yan. Tapos magtatanong tayo kung bakit tayo hindi nabibless. Nagtatanong tayo, bakit ito nakuha mo itong kontratang ito hindi? Yan lang naman yung deserve mo Yan lang naman yung equivalent sa obedience mo Kasi hindi mo sinusunod lahat Partial obedience Ang sabi dito, be careful to do all. Diba? All His commandments. Sabi mo, all. Sana all. Sana all, sinusunod natin. Sana all, ginagawa natin. That I command you today, the Lord your God will set you high above all nations of the earth, and all this blessing shall come upon you and overtake you. Ito na nga, habulin ka ng pagpapala, lalagpasan ka, i-overtake ka, at sasabihin sa'yo, stop, be-bless kita. Huwag ka na maghabol sa blessing, ako na humahabol sa'yo. Pag ikaw sumusunod sa Diyos, ang blessing, hahabulin ka. Pag ikaw sumusunod sa blessing at ang Diyos naghahabol sa'yo, hindi ka makakahabol sa blessing. Ang bilis tumakbo ng blessing. Kaya pag hinabol ka ng blessing, sigurado abutan ka kasi mabilis. Pero pag ikaw humahabol sa blessing, hindi mo abutan ng blessing. Hindi mo na ako makaka-church ngayon. Bakit? Kasi may pasok ako hindi ako makaka-church ngayon kasi yung itik ko Kailangan kong bantayan. Yayaman yan saglit, pero mawawala din. All these blessings shall overtake you if you obey the voice of the Lord your God. Dito tayo magtatapos sa example na to. Sa example ni Peter sa Luke chapter 5, makikita natin yung hard work and obedience. Luke chapter 5 verse 5. Ang background nito, nang huli ng isda, si Peter at yung team, yung business partners niya, magdamag. Pero walang nahuli. And then, kinaumagahan, nagliligpit na sila ng lambat, dumating si Jesus. Kailangan niya ng platform to preach the gospel. At nakita niya yung bangka ni Peter, nandoon habang sila yung nagliligpit at naglilinis ng kanilang lambat. Sabi ni Jesus kay Peter, pwede bang magamit yung bangka mo? Sabi ni Peter, okay, go. Wala namang pakinabang sa amin yan magdamag. So ginamit ni Jesus. And then, after mag-preach ni Jesus, sabi ni Jesus kay Peter, bumalik ka sa laot, bumalik ka sa dagat, manghuli ka uli ng isda. Okay? Ngayon, meron tayong mga paniniwala na pag bilog ang buwan, mahal ang isda. Bakit? Nasa ilalim ang mga isda dahil maliwanag ang buwan. Okay? Maliwanag ang buwan, nasisilaw yung mga isda, kaya nasa ilalim sila. Ngayon, anong nakakasilaw? Yung buwan o yung araw? Ha? Araw. Unless nakashade sa mga isda. Ngayon, ang sabi ni Jesus, okay, magdamag kayo ng huli, siguro bilog ang buwan. Kailan ba naman square ang buwan? Lagi namang bilog yan. So, siguro maliwanag ang buwan. Ngayon, sabi ni Jesus, tanghaling tapat. Peter, bumalik kayo, manghuli-huli kayo ng isda. Saan kaya makakahuli? Sa bilog ang buwan o sa bilog ang araw? Maliwanag ang buwan pala o maliwanag ang araw? Saan? Logically, common sense, mas makakarami kang huli sa gabi kaysa sa araw. Kasi nga maliwanag sa araw, mas maliwanag kaysa sa gabi. Ngayon, nagdalawang isip si Pedro. Sabi niya, Lord, magdamag nga kaming ng huli. Wala kaming huli. Ngayon, tingnan nyo, yung word na magdamag, sabi dito ni Peter, Simon Peter, answering, he said unto him, Master, we have toiled all night and have taken nothing.
Magdamag kaming ng huli pero walang nahuli. Masipag ba si Pedro o tamad? Masipag? Hindi ka magtsatsagang manghuli nung nagtatago-tago ako sa Sambales, aalis yung mga mangingisda, mga bandang 5 or 6 ng gabi. Dala-dala nila yung kanilang mga, tawag doon sa ilawan na yon, Promac. Bahala kayo kung anong tawag doon. So makikita mo na lang sa dagat, doon sa pinag-aagawa ng mga inchik ngayon, makikita mo mga liwanag dyan. So magdamag yan. Maya-maya, pag marami ng huli, alas 3, alas 4, nakakabalik na, madaling araw. Eto, umaga na, alas 7, nandun pa sa laot, walang huli. So therefore, si Pedro, masipag, matyaga. Pero tingnan nyo, hindi pala porke masipag ka't matyaga, may mahuhuli ka na kagad. Kailangan meron ding pagtitiis. So walang huli. Walang huli si Pedro, pero masipag siya ha. And then sabi ni Jesus, bumalik ka sa laot at manghuli ka uli ng isda. Sabi ni Peter, nag-isip siya, sa gabi nga wala akong nahuli, maliwanag ang buwan. Ito kaya maliwanag ang araw, sobra. May mahuhuli kaya ako sa utak niya siguro, no? Pero ang sabi niya kay Jesus, nevertheless, pero dahil sa sinabi mo at your word, I will let down the nets. Sumunod siya. Ngayon, ang tanong, ang dali bang sumunod kay Jesus sa ganitong senaryo at pagkakataon? Palagay niyo, madali kayang sumunod? Bakit mahirap? Una, puyat siya. Magdamag siyang nanghuli, puyat ka na nga. Pagod ka pa. Frustrated ka, walang huli. And then, ang liwanag. Common sense dictates, kagabi nga wala Ngayon pa kaya? Tapos, walang nanguhuli ng ganong oras. Lahat ng mga bangka nandoon na sa gilid. And then, itong Pedro, mag-isa, papalaot ng tanghaling tapat. Ano sasabihin ng mga kapitbahay niya? Ay, nabubuang na si Pedro. Gutom na inabot nito, nanguhuli tanghaling tapat. Siguro yung mga nandun sa gilid, nagtatatawa, wala na to. Desperado na tong mamang to. So maraming mga consequence kung susunod siya kay Jesus. Nakakahiya, risky, paano kung wala? Kasi tanghaling tapat. Pagod na ako, puyat ako. So maraming mga consequence na pwedeng mangyari sa pagsunod niya. Pero sumunod pa rin siya. Sa pagsunod natin kay Lord, maraming mga aangal, maraming magsasabi, bakit mo ginagawa yan? Ba't ka nagbibigay ng tithes? Ba't ka nagbibigay ng offering? Dami mga satsat na ganyan. Bakit ka attend dyan? Layo-layo niyan. Bakit ganyan? So maraming mga consequence sa pagsunod. Lalo na yung pagsunod mo ay medyo mahirap talaga. Mahirap to. Pero ang sabi ni Pedro, sabi mo, Lord sinabi ng salita mo, sige, go lang ako. Ano nangyari? Pagpunta niya doon sa laot. Sabi ni Jesus, itapon mo yung lambat mo, ilaglag mo sa kabila. Sabi doon sa Luke chapter 5, 6-7, na puno ng maraming isda yung kanyang lambat. Ito yung tinatawag na abundant blessing, overflowing. Hindi lang abundant, overflowing. Kasi sabi dito sa verse 6 and 7, when they had done this, nung initsa niya yung lambat niya, yung mga isda, nagkumpulan lahat doon, nag-aabang doon sa lambat. Hindi pa nga bumabang sa kanyang lambat, lumundag na lahat Excited yung mga isda magpahuli. Kagabi wala, pero ngayon nandyan sila. Bakit kaya? Ha? Siguro yung mga isda, inutusan ni Jesus. Oy, akyat kayo ha? Siya naman lumikha doon kaya niya utusan yan Alam niyo ba kayang utusan ni Lord ang blessing papunta sa'yo? Marunong ka lang sumunod. Hindi, ang hirap naman ito, wala na naman nangyari. Ayaw mo sumunod Inutusan niya mga isda, umakyat kayo, abangan niyo yung lambat bago pa lang bumagsak sa tubig, lundag na kayo. So sabi dito, they enclosed a great multitude of fishes and their nets were breaking. So nang nagpuntahan na yung mga isda sa kanilang lambat, sa lambat ni Pedro, halos mapunit sa sobrang dami.
Ang ginawa niya, tinawag yung kanyang mga business partner at yung mga iba doon. They beckoned unto their partners, which were in the other ship. So they should come and help them. And they came and filled both the ship so that they began to sink. Hindi lang yung lambat ang punong-puno ng isda, pati yung bangka. 2 bangka. Siguro, no? 2 bangka. Kung hindi naman binanggit specifically, hindi lang yung lambat, pati yung bangka. Ito yung siksik, liglig, umaapaw na pagpapala. Pag marunong kang sumunod sa inuutos ng Diyos, kahit mahirap sundin, kahit alanganin kang sundin, sumunod ka pag sinabi ng Bible. Sumunod ka pag sinabi ng Diyos, after mong sumunod, may himalang mangyayari. Amen? Sige, palakpakan natin si Lord. This is the result of obedience. May effort, may hard work, pero yung hard work mo, tatapatan ni Lord ng pagpapala na higit sa inaasahan mo. Ang inaasahan lang ni Pedro, okay lang, may pangkain kami ng pamilya ko at ng biyanan ko. Pero hindi yun ang binigay ni Lord, higit pa sa expectation niya. Above and beyond. Lastly, sa Luke 5:8 and then 11, when Simon Peter saw it, nakita niya yung apaw-apaw, siksik-liglig, umaapaw na blessing. Hindi siya na-overwhelm na, uy, paano gagawin natin dito? Wala pang freezer, walang rep. Dadaing natin. Para hindi naman sayang. Hindi siya doon na-overwhelm sa dami. Na-overwhelm siya sa power ni Jesus. Sa kapangyarihan at himala ng ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niya, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am sinful man, O Lord." Ngayon, ang mga tao, pag pinagpala, lumuluhod sa pagpapala. Ang dami kong kontrata ngayon eh. Huwag muna tayo mag-church. Huwag muna tayo mag-attend ng prayer meeting. Sayang naman itong mga itik ko. Si Pedro, iniwan ng itik. Iniwan yung isda. Ang sabi ni Jesus sa kanila, mula ngayon, gagawin ko kayong mga fishers of men. When they had brought their ship to the land, they forsook all and followed him. Tamang decision ba to? Kanina lang, puyat ka, frustrated ka, walang resulta yung pagtatrabaho mo, walang kita yung negosyo mo. Ngayon, ang dami mong kliyente. Tapos sasabihin sa'yo, unahin mo si Lord. Teka lang, Lord, ngayon lang ako bumabawi-bawi. Smart ba to? Palagay nyo, kung ikaw na sa kalagayan ni Pedro, ngayon ka lang bumabawi-bawi sa business mo, sa finances mo, then sasabihin sa'yo, iwan mo yan. Sumunod ka sa akin. Unahin mo ako. Ano palagay niya? Smart? Sayang. Ha? Ano yung katabi mo? Kaya mong iwan yung business mo? Para kay Jesus? Lalo na kung kailan naman nagbo-boom. Madaling iwan ang business pag walang kita eh. Pero pag kumikita kaya mong iwan negosyo mo habang kumikita yan? Siksik-liglig, umaapaw oh. Ang ginawa ni Pedro, iniwan yon at sumunod kay Jesus. Bakit siya susunod kay Jesus? Yan na nga yung breakthrough na inaantay-antay mo. Bakit? Palagay nyo, smart decision o palpak? Sino nagsasabing, palpak, taas ang kamay. Baguhin natin Bible. Sino nagsasabing smart decision? Taas ang kamay. Bakit smart? Ha? Bakit smart? Bubulong-bulungan sila. Kahit ang daming blessing nun, 2 bangka puno, 2 lambat puno, mauubos din yon balang araw. Kung hindi sila sumunod kay Jesus, ubos na yung isda, dinaing man yan o ginawang sardinas, mauubos ang pagpapala at mauubos yan. Paglipas ng ilang araw, linggo, buwan. Pero pag sumunod ka kay Jesus na siyang pinagmulan ng himala at pagpapala, kailanman di ka mauubusan ng pagpapala. Kasi siya ang pinagmumulan eh. Mula nung sumunod kami kay Jesus, nung una, nag-iwan talaga kami ng trabaho, nung mga binata't dalaga pa kami.
Nag-resign ako sa trabaho ko. Sinalo ko yung church na naghihingalo doon sa Project 4. Iniwan nung pastor namin. Nagnegosyo yung pastor namin. Pinabayaan yung church. So walang gustong sumalo. Lahat may trabaho. Ako nag-resign. Nag-resign ako. Sinalo ko yun. 7 miyembro. Then yung 7 naging 70. Hanggang lumago yung church. So nag-sacrifice na iwan yung dapat iwan para sumunod kay Lord. Kaya naming iwan. Tapos nung nasa Aklan ako, sa Boracay, nagtayo ng church, nag-vision kami sa India. 3 na yung church doon, okay na, iniwan ko. Nagpunta kami na India. At nagsimula kami sa wala. Pag kaya mong iwanan ng pagpapala para kay Jesus, sa pagsunod mo kay Jesus, ang pagpapala hindi ka iiwan. Pero pag si Lord iniiwan mo, pati pagpapala, iiwan ka rin. Kaya siguraduhin mo, sumusunod ka lagi kay Lord, may blessing o wala. Pero pag sumunod ka kay Lord, sa dulo, lagi kang blessed. Subok na to, alam namin to, marami nang nakaranas nito. Huwag mo nang itry na ibahin ang kwento. Pag sumunod ka kay Jesus, sigurado pagpapalain ka. Pag inuna mo si Jesus, sigurado uunahin ka ng pagpapala. Pero pag hinuli mo siya, huli ka rin. Sino gusto mapagpala talaga rito? Taas ang kamay. So tumayo tayo. Let's pray. Smart decision ang pagsunod kay Lord. Smart decision na unahin si Lord. Kahit minsan may sasakripisyo kang pagpapala na akala mo ang laki-laki. Minsan, may kontrata kasi ako ngayon eh. Sunday. Meron kasi akong negosyong gagawin ngayon. Sunday. Bakit? Ang Sunday ba whole day? Nasa church ka? Ilang oras ka ba nasa church? 2 hours lang naman, di ba? Ilan ang naiwang oras sa 24? Ha? May 22. Bakit din mo doon kunin? May 22 ka pa eh. Kahit di ka pa matulog, makuha mo lang yung kontratang yan. Yung iba nga, birthday lang eh, party lang eh, lakad lang eh, sinasakripisyo linggo eh. Sinasakripisyo lahat para lang sa kanilang mga personal na gustong gawin. Huwag niyo isasakripisyo si Lord. Dahil pag sinakripisyo mo si Lord, pati yung blessing, sasakripisyo ka rin. Subok na po ito, kaya huwag tayong magpaloko. Amen? Sino po yung first time na nandito ngayon? Meron po ba? Pakitaas nga ang inyong mga kamay yung first time na naka-attend dito sa SM. Taas po kamay nyo. Wagayway nga lang, wagayway. Ayan. Pwede po ba kayong bumaba dito? Pagpe-pray ko kayo, tapos na tayo. Closing prayer na lang. We just want to bless you. Kung may mga gamit kayo, bitbitin nyo na. Kung may mga nag-invite, may mga kasama, samahan nyo na rin. Para po may guide sila sa pagbaba dito. Gusto ni Lord, mabless tayo. Pero gusto rin ni Lord, gawin natin yung mga requirements. Hindi ito matik na, ay blessed na ako, matutulog na lang ako. No. May prinsipyo na dapat tayong sundin. Ayan. Sige po, harap po kayo dito sa akin. Ayan, welcome po kayo sa Juhia, Jesus Our Hope International Assemblies. Kami po ay Christian group na walang tinataas na religion, kundi si Jesus lang, Bible lang. At itong mga tinuturo natin dito kanina, ito'y nasa Bible. Kaya nagsisimula ang pagpapala kay Jesus. Pag si Jesus na sa atin, sinunod natin yung kalooban niya, the blessing will follow. So lahat po tayo ay pwedeng yumuko at pumikit. Taas po natin yung isang kamay natin kay Lord at sumunod kayo sa panalangin ito. Lalo yung mga nasa harapan, sabihin nyo, Panginoong Hesus, ako po'y lumalapit sa iyo, na nagpapakumbaba, inaamin ko, ako isang makasalanan, at wala po akong magagawa para iligtas, para ayusin, o baguhin man ang aking sarili. Ngunit, Panginoon, ako po'y nananampalataya, kaya ka namatay sa krus, ay para tubusin ako,
patawarin, linisin sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Pinapapasok kita bilang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pagmamahal mo, sa pagpapatawad mo na natanggap ko sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede niyo na ibabain yung mga kamay. Lord, salamat po sa oras na ito, sa iyong mga anak na lumapit dito sa harapan ngayon. Bless mo sila, Panginoon. Maranasan nila itong aming naririnig na ikaw ang Diyos ng pagpapala, ikaw ang Diyos ng himala. Nasa puso ka na namin ngayon, tulungan mo kaming makasunod sa iyo. Sa lahat ng nandirito, Lord, alam mo kung anong mga pangangailangan, lalo sa area ng finances. Hayaan mo, Panginoon, na yung katotohanan na yung salita. Your word is truth. And your word will set us free. Your truth will set us free from all poverty, from all necessity ng mga bagay-bagay sa buhay na to, sa kakulangan ng finances, sa kakulangan ng mga pangangailangan. Lord, ikaw ang tugon sa lahat ng ito. Ayon sa iyong mga salita na aming narinig, tulungan mo kaming magawa ito. Tulungan mo kaming ma-apply ito. Hindi lang kami maging masipag, kundi madiskarte, Panginoon. We work hard and we work smart. Hayaan mo, Panginoon, na bawat salita na aming naririnig, masunod talaga namin because obedience is one of the important key to God's blessing. Kaya tulungan mo ang bawat isa sa buong linggong ito, yung hindi pa namin nagagawa, gawin na namin, Panginoon. Tulungan mo kami na yung mga pagpapala na para sa amin, matanggap, makuha talaga namin. At hindi lang namin makuha, mag-overtake itong mga blessing na to sa amin. Sa mga may negosyo, hayaan mo sa maraming kliyente, maraming kontrata na makuha. Sa mga nagtatrabaho, hayaan mo, Lord, yung promotion, hindi lang sa posisyon, kundi sa sahod, Panginoon. At Lord, yung mindset ng pagiging mayaman, na hindi nagbibilang ng oras, hindi nagbibilang ng trabaho, kundi todo sa pagtatrabaho, Panginoon, ilagay mo to sa puso ng bawat isa. And I speak, Lord, blessing sa buong Juhia Masinag. Blessing na hindi nila inaasahan na darating sa linggong ito. Blessing, Panginoon, na siksik, liglig, umaapaw, walang sukat kalagyan. We speak this blessing to all our businesses, to all our job, to all our families and loved ones. Lord, at tong blessing na to, kagaya no nangyari kay Pedro, na i-share sa iba dahil sobra-sobra na. Kaya salamat. We thank you, Lord. We give you all the praises, glory, and honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen.